Agosto ngayong taon, naging matalas ang pang-amoy ng mga operatiba sa mga ilegal na bentahan ng aso para gawing ulam o asusena. Mayroon sa Bulacan, Bataan, maging sa Batangas. Wow, north to south ha? Ayon sa nakalap na impormasyon ng AKF sa Bulacan, isang lalaki ang nagbebenta ng aso para karnihin. Sa Bataan, isang lalaki rin ang minanmanan ng AKF sa parehong modus. At sa Batangas, aba! Ang mga aso, itinitinda bilang ulam! Agad nakipag-ugnayan ng Animal Kingdom Foundation sa Criminal Investigation and Detection Group, Bulacan, para mahuli ang dog trader sa bayan ng Pandi. Ganito ang gawin mo pare. Halimbawa kung yung mga aso ay nandyan sa likod ng bahay niya, binago yung sinasabi mong area. Ilabas mo lang siya, kukunin na namin. And then, ituro na lang niya yung area. Kung hindi niya ituro, sabi mo sa mga tropa mo doon, mamaya mag-guide sa amin na ituturo lang yung kung asan yung mga aso. Ano? Sige. Baba na kami, sir? Sa hudyat ng asset, positive! Kumagat ang suspect. Nahuli sa kanya ang 6 na aso na nakasilid sa mga sako. Agad sinakip ng AKF ang mga aso. Kinilala ang suspect na si Felix Ramos, 47 years old. Sa tabi niya, natagpuan ang 6 na aso na halos hindi na makahinga dahil sa higpit ng pagkakatali ng mga sako. Agad ni-rescue ng AKF ang mga aso. Meron po tayong nasagip ng 6 na aso na mga aspin po ito at ito po ay mga putay. Depensa ni Felix, nadatnan lamang daw niya ang mga nakasakong aso sa labas ng kanyang bahay. Inang hindi ko kasi nga po, kukuha siya ng aso. Ngayon, pagdating ko nga po doon, nakita ko na lang yung mga aso doon, sinabi ko to sa tao, bakit nandyan yung aso? Sabi niya, kukunin lang namin yung motor. Ayon pa kay Felix, hindi niya alam kung sino ang nag-iwan ng aso sa tapat ng kanyang bahay. Pexman, kagating ka ba ni Bantay? Wala akong alam sa aso na yun, bakit ako ang dahil bahay ko yun. Hindi nyo po kilala yung Hindi ko kilala yung mga kumukuha ng aso na yun. Dadalhin po natin sila sa ating rehabilitation center kung saan po nakalocate po ito sa Kapas, Tarlac. Doon po natin ibibigyan po ng proper care po at vet care po para sa kanila. Sa Balanga, Bataan, isang entrapment operation day nang isinagawa ng CIDG Bataan para mahuli ang isa pang sangkot umano sa bentahan ng aso. Tumulak ang CIDG Bataan at AKF sa Barangay Lamao sa hudyat ng asset. Agad iniligtas ng AKF at CIDG ang mga kaawa-awang aso na nasa loob ng isang kulungan. Ang isang aso may busal pang alambre sa bibig. Pitong aso ang nailigtas mula sa suspect na si Antonio Demanya. Ngayon, ikaw ay naka-violate ng violation of 10361 Animal Welfare Act, no? Meron po tayong batas na nagpoprotekta sa ating mga alagang hayop against sa mga sa cruelty or illegal na pagbebenta or kung ano man po yung mga labag dun sa sinasabi dun sa batas. Nananawagan po ako na huwag nyo nang balakin or itigil nyo na po. Samantala, sa Bawan, Batangas, si Bantay ginawang ulam daw. Isang stall ang sinalakay ng mga operatiba kasama ang AKF. Ang mga ibinebenta raw kasi sa stall, lutong aso. Ilang plastic po yung naluto nyo ngayon? 50 pesos po lang. Iba't ibang putahe rin ang nadat na ng mga otoridad. Siyempre, ititinda na yan nila ng luto. Naka-styrofoam yan or naka-plastic-plastic. Usually, may kakatabing tindahan yan, doon na nila ibibenta. Naka-styrofoam po yan. Nakuha rin mula sa mga tindero ang 2 ulo ng aso. Naku po! Ang tapang ng sikmura nyo! Attorney, sa pag-aaral ng Animal Kingdom Foundation, meron naman hong baboy, baka, isda, manok. Bakit ito aso? Kasi mas mura ito. Mas available or easily available. Kinasuhan ng paglabag sa Animal Welfare Act ang mga nahuling nagbebenta ng aso at karne ng aso. Samantala,
dinala sa shelter sa Kapas Tarlac ang mga nasagip na aso. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, bawal ang pagbebenta, pananakit at pagkatay at pagkain ng aso. Dahil kung hindi, matitikman ninyo ang pangil ng batas. Nagprotesta ang nasa higit 70 gwardiya ng isang kondo sa Maynila matapos hindi umano ibigay ang kanilang 1.5 buwan na sahod. Pero naging marakas daw ang pagpapaalis sa kanila. Nakunang pa ho ng video yung mismong pagpapaalis sa mga nagrereklamo. Ito ho yun, yung mga tagpong ito. Ganito na ho ang mangyayari. Kasuhan natin yan. Anong epekto nito? Yung mismong pangyayari na ito sa inyo, sa buhay ninyo, sir? Mahirap sir kasi ang mga pamilya namin, Opo. wala sila ng pera. Opo. Wala ang mga anak ko Opo. sa Mindanao. Wala Opo. sila ng makukuha. Wala nang padala, walang pera. Mula noong mangyari ang problema na yan hanggang ngayon, natanggap niyo na ho ba yung dapat sa inyo? Wala po, nagmamatigas po ang agency, sir. Itinuturo po kami ng itinuturo sa client. Duguan na po yung nangyari, pero ang ginagawa nila, nagtuturuan pa rin po silang dalawa. Ito po yung nangyari sa ulo. Ayan. Salot po na, nalimay lang. Okay na yan, yan. Konti lang naman. Kinuna namin ng panig ang condominium na pinasukan ni Marisa at ayon sa kanila, kumpleto sila ng ibinayad sa security agency ni Marisa na Manila's Best. Actually, UDH Manila Condominium Corporation. We were shocked. Wala sir, pagod na kami makiusap. Siyempre na-shock sila kasi hindi totoo. Hindi totoo na hindi nababayaran ang security agency. So, ang security agency nagbibill ng security services and administrative fees sa Urban Deco Homes Manila Condominium Corporation. Ito ay pinaprocess nila at nire-release, binabayaran diretso sa security agency sa Manila's Best. According sa billing mismo, pagkatanggap ng billing, merong 15 days ang Condominium Corporation para ito'y bayaran. Tinungo rin ng resibo ang opisina ng Manila's Best Security Agency. Pumayag na magpa-interview ang isa sa kanilang tauhan pero nakiusap siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. May ongoing case na kami sa ngayon ma'am, sa DECA tsaka yung sa guards namin. So hindi na po ako magsasalita para fair naman kung anong mangyari sa kaso. September 19, 2023, sinamahan ng resibo ang grupo ni Marisa at Palaig sa Barangay 106 para naman ireklamo ang ginawang pananakit daw sa kanila ng grupo ng pumalit na gwardiya. May darating ba ka? Actually, sinundo ko na, di ba? Tapos binigay din sa akin yung number, nagre-ring lang, hindi sinasagot. Nabiguman sa unang pagkakataon, September 25, sumipot sa barangay ang officer in charge ng inireklamong grupo ng gwardiya na si Elpidio Bandoy. Labas na ako doon kasi ako, yung nga, sabi ko, security guard din ako. Nandun ako sa inyo, nag-iusap. Wait lang po, kasi pag officer ka, alam mo kung sino yung mga taong sino mga taga-tao ng agency ang magpupunta sa mismong detachment. Yung mga yun po, hindi nyo po ba kasamahan yung mga yun? Wala akong kinalaman doon mga tao na yun. Giit ni Elpidio, wala raw siyang inutos, nasaktan ng grupo ni Marisa. Silang dalawa yung kung anong ginawa sa akin, babae kaming dalawa. Dalawa kami nagpangabot. Pero anong ginawa sa aming mga babae kami? Nakasibilan kayo! Nakasibilan kayo! Babae ako! Babae ako! Babae ako! Ano lang po rin tinusok dito? Naawa ko sa inyo. Sino ba naman hindi maawa? Pareho tayo tayo Mindanao. Ito po.
Pinakamalala, nasa gitna hinahabol pa ng bato. Nakasibilyan na lalaki. Kitang-kita pati mukha ng lalaki na bumabato. Dumulog na rin sa Department of Labor and Employment o DOLE sina Marisa para sa sweldong hindi raw ibinigay sa kanila. Sabi ni ma'am, yung sa dole, bigyan daw ng 1 week. Kasi baka daw naman sakali makipag-areglo si agency. Yun po ang sabi niya, ma'am. Sabi ni ma'am sa 6 months daw po yan bago malabas yung niyan, yung pinaka-resulta. Sinamakan din sila ng resibo sa Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSIA. Ayon sa PNP SOSIA, posibleng hindi na ma-renew o ma-revoke ang license to operate ng security agency sa oras na mapatunayan na may pagkukulang sila. Based dito sa 11917, ma'am, Rule 68 ng Section 350, pwede ito maging grounds for suspension, cancellation at revocation ng kanilang license to operate. Sinasabi dito, ma'am, sa number 8 ng Section 350, if it violates any provision of Presidential Decree number 442, otherwise known as the Labor Code of the Philippines, yun, ma'am, pwede ito maging grounds for revocation ng kanilang license. Dapat rin daw may pondo ang agency para mapasahod ang lahat ng kanilang mga tauhan. Hindi po nila pwede ding sabihin na wala po silang pangsahod kasi yun nga po, sabi ko po, isa po sa requirement para po makapagtayo tayo ng isang security agency at o makapag-renew po tayo ng license to operate natin ay meron po tayong bank deposit na 1 million. So kung may mangyari man pong emergency purposes sa mga gwardiya natin, katulad po niyang mga hindi pagpapasahod, pwede po tayong kumuha po dito sa bank deposit na 1 million. Anong gusto niyo mangyari dito sa laban niyo na ito? Gusto po namin sampahan ng kaso, sir, sa ginawa po nila sa amin, lalo na po duguan na po yung mga kasama namin. October 2, 2023, hindi na muling nakadalo si Bandoy sa ikatlong harapan. Dito na rin nagbigay ang barangay ng Certificate to File Action. Sinamakan ng resibo sa Manila Police District o MPD Station 2 ang grupo ni Marisa para tuluyang magsampa ng reklamo. Video. May binagyan ka video, pwede ko po makita. Opo, naka-live po kasi yun, sir. Kumakain pa kami. Kumakain pa po kami noon. Naka-live siya. Opo, naka-live po yan. Matapos mapanood ang video, isa-isa na rin silang kinuna ng pakayag ng pulis. Posibleng maharap daw sa kasong physical injury at grave coercion ng mga nanakit sa mga gwardya. Sa ngayon, aaralin muna nating maigi yung mga papeles nila at yung mga statement din nila. Ang initially dito, pwede nating dito ng bukod dun sa physical injury. Pwede rin na titignan din natin yung angulo na pwede natin din sambahan ng mga grave coercion kasi nagkaroon nga daw ng pananakot sa kanila, pinrobok sila doon, hinamon sila doon, pilit silang pinapaalis doon ng mga nagte-take over. Sisiguraduhin natin na iimbestigahan nating maigi ito at talagang siguraduhin natin na lahat ng mga involved sa nangyaring insidente na yon na mayroong mga aksyon ng pananakit ay talagang mapagbayad natin sa batas.